Ngayon ay dumako naman tayo sa panglima, ang kagamitan at gawain. Tukuyin ang pinakaangkop na kagamitang gagamitin at gawaing gagawin sa pagko-communicate ng mensahe sa audience. Sa paggawa ng presentasyon, kailangan natin i-consider ang audience at the same time, kailangan tukuyin ang pinakaangkop na kagamitan batay sa uri ng audience at mensaheng nais iparating. Kung ang audience mo ay pamilyar sa mga technical na visual, maaari kang gumamit ng graph o diagram upang mas may pakita ang datos. Kung layunin mong maging mas interactive, maaaring gumamit ng mga bagay o modelo. Tungkol sa mga gawain, may mga gawain angkop sa isang grupo ng audience, ngunit hindi sa ibang grupo. May mga nag-aaksaya ng oras at kung gayoy maaring kumain ng oras na nakalaan sa presentasyon. Kung limited ang oras, mas mabuti na mag-focus sa mga kung ano talaga ang mensahe na iyong nais iparating. Iwasan ang mga bagay na kumakain ng oras tulad ng mahahabang talakayan. May mga gawain ding mangangailangan ng resources na maaring mahal o hindi available. Kaya maging maingat sa pagpili ng gawaing gagawin sa presentasyon. Tandaan ding dapat gawin sa tamang oras at dapat paghandaan ang mga sitwasyong hindi inaasahan. Kailangan din nating gawin ang ating presentasyon sa tamang oras at hindi na ito dapat ipagpabukas pa. Piliin lamang ang angkop na kagamitan sa iyong presentasyon. Maaaring gumamit ng talahanayan, diagram, graph o iba pang mga visual na pantulong. Ngunit kailangang ipakita ang mastery sa paggamit ng bawat isa. Ang mga visual na pantulong ay kinabibilangan ng mga sumusunod. A. Bagay at modelo. B. Larawan. C. Diagram. D. Listahan at talahanayan. E. Chart. F. Pictogram. G. Graph. H. Video. I. Poster. At J. Handouts. Ang mga pantulong na visual na ito ay maaaring gamitin sa gagawing presentasyon upang mas maayos na maipakita ang impormasyon. Gumamit ng software tulad ng PowerPoint, Keypoint o Prezi na gagawa nitong pagmukhaing professional ang presentasyon sa pamamagitan ng mga teksto at visual na pantulong. Ngunit tandaan, may panganib din sa paggamit nito. Kailangang iwasan ang sumusunod. A. Hindi pinag-isipang mga mensahe. Before tayo gumawa ng presentasyon, dapat mayroon ka ng goal kung ano yung nais mong mensahe or impormasyon para sa iyong audience. B. Higit sa disenyo kaysa content. Sa paggawa ng presentasyon, dapat nating mas i-consider ang nilalaman kaysa design. Oo, mas magiging attractive ang iyong presentasyon kung may mga disenyo pero dapat ay limited lamang yung ilalagay mo na design. Dapat panatilihin ang professional na layout tulad ng mga simpleng font at ilimit ang paggamit ng mga effects gaya ng maraming transitions dahil maaring malito ang iyong audience kung masyadong maraming graphics o animation ang iyong ginamit. Ang sumusunod na panuto sa paggamit ng presentation software mula kina Adler et al. 2012 sa Bernales et al. 2018 ay makakatulong ng lubos. A. Tiyaking may dahilan ng paggamit ng pantulong. Dapat nating tiyakin ang ginagamit mong mga visual na pantulong ay sinusupport ang iyong paksa, hindi lamang pandagdag dekorasyon. B. Tiyaking may ikli ang slideshows. Panatiliin ang mga slide na may kaunting impormasyon pero impactful. C. Iakma ang sopistikasyon ng visual na pantulong sa audience. Gaya ng sabi ko kanina na dapat nating consider ang ating audience kung ano yung ating gagamitin na visual na pantulong upang mas maunawaan nila ito. D. Tiyaking ang mga pantulong ay malaki para makita. Dapat ay nakikita ng audience ang visual na pantulong na iyong gagamitin. Hindi dapat masyadong maliit, dapat tama ang laki upang makita ito ng iyong audience. E. Panatiling simple ang mga disenyo. F. Ilimita ang mga salita sa bawat slide. Kailangan nating panatiling simple at hindi dapat complex ang presentasyon. At kailangan na limited lamang ang salita sa presentasyon upang mas matandaan ito ng audience. G. Horizontal na printing lamang ang gamitin. H. Lagyan ng label ang lahat ng item para madaling matukoy. I. Ipakita lamang ang visual na pantulong habang tinatalakay. J. Mag-practice sa paggamit ng mga pantulong. Siguraduhin malinaw ang mga label at
impormasyon sa mga visual upang madaling maunawaan ng audience at ipapakita mo lamang ito habang tinatalakay mo ang iyong presentasyon upang makasunod ang iyong audience. At bago ang presentasyon, kailangan mag-practice gamit ang iyong mga visual aid upang masigurong komportable ka sa paggamit ng mga ito at walang technical na aberya. 6. Resources at oras. Tiyakin ang availability ng resources na kailangan at mag-set ng inaasahang saklaw na oras para sa presentasyon. Tiyaking ang mga kagamitang kailangan ay handa at gumagana. Tiyaking handa at available ang lahat ng kagamitan na gagamitin mo sa presentasyon. Malimbawa nito ay kung gagamit ka ng projector, laptop or microphone, dapat siguraduhin gumagana ang mga ito bago pa magsimula ang presentasyon. At maglaan ng tamang oras para sa bawat bahagi ng iyong presentasyon. Kung ikaw ay mayroong 1 oras para sa iyong presentasyon ay mas maigi na matapos mo ito sa loob ng 1 oras or mas better pa na matapos mo ito bago matapos ang 1 oras. Bago ang presentasyon, kailangan natin i-check kung lahat ba ng gagamitin mo ay gumagana, dumating ng maaga sa lugar ng pagdarausan, asahan din ang hindi inaasahan, at humandang mag-adapt. At sa araw ng iyong presentasyon ay mas better kung mas maaga kang dumating sa venue dahil possible na may mga aberya o may mga technical problem na ma-encounter ka. So, kung mas maaga ka, mas maagapan mo yun and makapag-adapt ka sa problem. Laging mag-isip ng plan B. So, kung gagawa tayo ng presentasyon, dapat ay may plan B tayo dahil tulad nga sabi ko, possible na may aberya o may mga problema na ma-encounter tayo. So, kapag meron kang plan B, matutuloy mo pa rin yung presentasyon mo. At isipin ang oras na inilaan. Tapusin ang presentasyon sa tamang oras. Tulad ng sabi ko kanina na kung 1 oras lamang yung nakalaan para sa presentasyon mo, mas maigi na matapos mo yung presentasyon mo sa loob ng 1 oras. At panghuli, wag na wag hayaang mainip ang audience. Maaari natin panatilihing interested ang ating audience sa ating presentasyon sa paggamit ng mga visual aids, pagbabago ng tono ng boses at pagsingit ng mga katanungan upang maiganyo sila na mag-isip. 7. Evaluation. Maaaring suriin ang effectiveness ng isang presentasyon sa pamamagitan ng paghingi ng tapat na feedback sa audience. So, maaari mong suriin kung effective ba yung presentasyon mo sa pamamagitan ng paghingi ng mga feedback mula sa iyong audience. Maaring gumawa ng formularyo para sa layuning ito. Maaari ring suriin ang effectiveness ng sariling presentasyon. Maaring gamitin ang kasunod na checklist mula kina Adler et al. 2012. A. Ang bawat idea ko ba ay sinusuportahan ng isa o higit pang verbal o visual na suporta? B. Naging mas malinaw, kawili-wili at mapanghikayat ba ang idea dahil sa pansuportang material? C. Gumamit ba ako ng variety ng suportang verbal, definisyon, halimbawa, kwento, estadistika, comparison, upang madagdagan ang impact ng aking presentasyon? D. Naging mas malinaw, kawili-wili at mapanghikayat ba ang idea dahil sa aking visual na pantulong, tulad ng chart, graph, larawan at video? 1. Ginamit ko ba ang visual na pantulong sa paraang nakapag-ambag sa aking effectiveness? 2. Nakatingin ba ako sa audience at hindi sa visual na pantulong habang nagsasalita? 3. Ipinakita ko ba ang visual na pantulong kapag tinatalakay lamang ang tinutukoy niyon? Letter E. Nagsanay ba ako sa paggamit ng teknolohiya, halimbawa ay computer at projector, para matiyak na gumagana ng maayos sa lugar na pinagdausan ng presentasyon ang bawat isa? F. Inilahad ko ba ang mga impormasyon ng matapat at tumpak upang suportahan ang aking mga ideya? G. Angkop ba sa aking audience at paksa ang kompleksidad at sopistikasyon ng aking mga materyales? H. Kinilala ko ba ang mga pinaghanguan ng mga impormasyon, datos, materyales kung kinakailangan? So, itong mga tanong na ito ay maaari mong pagnilayan
kapag natapos mo na sa yung presentasyon. So, malalaman mo naman sa sarili mo yun kung naging effective ba yung presentasyon mo, kung maayos mo bang naibahagi yung information or mensahe mo sa iyong audience. Mayroong 4 na batayang uri ng diskurso. Una ay ang paglalarawan o description. Ito ay naglalarawan ng isang bagay, lugar o pangyayari. Ito ay isang uri ng diskurso na naglalayong bumuo ng malinaw na larawan ng isang bagay, tao, lugar o pangyayari sa isipan ng tagapakinig o mambabasa. Ginagamit dito ang mga detalyadong salita upang ipakita ang pisikal na katangian at emosyonal na aspeto ng inilalarawan. Pangalawa ay ang pagsalaysay o narasyon. Nagsasalaysay ng mga kaganapan o pangyayari. Ito naman ay isang uri ng diskurso kung saan isinasalaysay o kwinikwento ang magkakasunod ng mga kaganapan o pangyayari. At ang layunin nito ay magbigay ng kwento o magbahagi ng karanasan na kadalasan gumagamit ito ng mga tauhan, lugar at panahon upang gawing mas buhay ang kwento. Pangatlo ay ang paglalahad o exposition. Naglalahad ng mga detalye, ito rin ay nagpapaliwanag. Ito naman ay naglalayong magbigay ng detalyadong impormasyon at paliwanag tungkol sa isang paksa. At hindi lamang ito basta pagsasabi ng mga detalye, kundi pagpapaliwanag upang mas maunawaan ng tagapakinig o mambabasa ang konsepto o idea. At ang pang-4 at ang panghuli ay ang pangangatwiran o argumentasyon. Nagbibigay katwiran sa isang paksa o issue. Ito naman ay isang uri ng diskurso na nagbibigay ng lohikal na argumento upang suportahan ang isang particular na pananaw o posisyon sa isang issue. At ang layunin nito ay hikayatin ang tagapakinig o mambabasa na tanggapin o pakinggan ng isang idea sa pamamagitan ng mga makatwirang paliwanag, ebidensya at argumento. At dito nagtatapos ang aming talakayan. Maraming salamat sa pakikinig.